Ay, magandang araw sa inyo. Nako, eto na po, no, ang inaabangan ng lahat, no. Saldi ko, no, maaari maging state witness po. Ayon po sa balitang ito, handa umanong tumayo bilang state witness si dating Congressman Saldi ko laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa impeachment complaint na inihain ng mga dating kongresista, mga veteranong abogado, mga retiradong general, at iba pang personalidad. Talagang alam mo, first time to. Hindi ito yung katulad ng paghain kay Sara Duterte na sa pilitan, na ika nga sabi nila, pinapirma lang. Ito talaga nagsama-sama yung mga tao, andyan si Harold Respicio, no? At iba pa. At sasabayan ngayon ng investigasyon sa Blue Ribbon. Kasi alam nyo bakit? Ha? Alam nyo bakit na pabor sa mga tao? Hindi po DDS ang pabor dito, ha? Oo, syempre, given na ang DDS, mga DDS, pabor sa sitwasyon na to. Pero ang mga ipapabor dito, yung mga neutral, nakikita kasi nila na paganto-ganto lang, no? Na pamanya-manya lang ang ating nakatataas na mga nasa nanunungkulan sa gobyerno na payag ka, sample na lang, ninakawan na tayo. Ha? Mag-iimbestiga na lang tong mga to. Ha? Yun na lang ang gagawin nila. Ayaw pa nila paratingin doon sa dapat paratingin. Katulad na lang hinain ni Senator Marcoleta, di ba? Sa minority nila. Ito siya sabi ko. Ayaw nila pakinggan. Dito nakita ng taong bayan kung talagang dapat ay talaga sige, ma-impeach na, parang gano'n niya Parang gano'n ang iniisip nila, no? Ngayon po, isang maleta lang po naman talaga ang kinatatakutan nila, mga kasama. At walang iba, ito yung sinasabi po ni tingnan natin dito sa ating kay Rob Rances, no? Ang kinatatakutang maleta, ang pinaka nakakatakutang maleta sa lahat. Ito po. Tignan po natin dito, ha. Sandali lang po. Ayan na. Alam naman natin naghain sila ng impeachment kagahapon pero hindi tinanggap, no? Nagtataka ka sa opisina ng tanggapan, hindi tinanggap, no? Ano ba kayo? Kakampi nyo si BBM o kakampi kayo ng taong bayan? Ha? Walang pinagkaiba yan doon, sabi niya sa isang mall. Ha? Gusto mong bumili, hindi ka pinapasok. Diba? Bakit ikaw ang may-ari ng mall? Ha? Bakit? May ano ba? May gano'n na ba? May pinagbabawal na ba? Diba? Karapatan ng tao na magpasa ng impeachment na yan dahil demokrasya tayo. Ha? Sasabihin tamo to kay Sara tinatanggap nila. Hintayin natin kay Sara kung tatanggapin nila. Eto, hindi tinanggap Ito, nagsama-sama yung mga yan, no? Ayun, sila Mike Defensor, Harold Respicio, Topacio, andyan pa nga si Chavit Si Cathy Binag ba to? Oo. Di ba, nagsama-sama po, mga retired general, mga abogado, at iba pa sasama-sama pa yan. Di ba, hindi tinanggap, sipin mo Bakit hindi tatanggapin? Doon pala malalaman yun kung talagang kaipis-impis yung Pangulo Di ho ba? Ayan po Dito po sa post ni Rob Rances po yan. Ayan po, ang maleta po, ito na po. Ilalabas na ang ebidensya susuporta sa people's impeachment. Diretso po mula sa maleta. Ang maletang ito, hindi po pera laman. Hindi natin alam, baka daw ito laman puro papeles na makapagpapatunay na talagang, kasi halata naman batay sa pagre-research ko mga kaibigan ito, painggan nyo batay sa aking pagre-research sandali hindi yan batay sa aking pagre-research sandali lang hahanapin ko to witness. Kaya lang Yon, ito na. Sandali. Yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Ayan. Ayon po dito sa ChatGPT natin, kaibigan. Tama ba sabihin ng hindi yan. Bakit yan? Bakit yan? Hindi yan. Mamaya na, ito na lang muna. Mga kasama. Ang impeachment daw po pala, ito na lang, explain ko na lang, no? Pero hindi ko alam kung totoo, no?
Ang impeachment daw po pala, pwede mo naman daw pong impeach ang isang pangulo kung ang pinanunungkulan niya puro corrupt na patunayan, di ba? Kahit hindi kasama na uugnay ang pangulo. Kasi kapabayaan 'yon sa tungkulin na talagang yun ang nakinababalita. Ewan ko totoo 'yon, no? Oh. Hindi araw mag-testify si Saldico upang handa raw magpa-testify si Saldico upang patotohanan ng people impeachment complaint laban kay BBM kung aabot ito sa committee, di ba? Oh. Ito, panoorin po natin dito. Punta na po tayo dito kay Harold para masimulan natin, no? Dali. Nalilito kasi ako dito sa mga to eh. Ang gulo-gulo na sa ano ko eh. Ito, pakinggan po natin si Harold Respicio po. Talagang matapang po kanyang pahayag na bakit hinarang o hindi tinanggap ang impeachment complaint o file ba yun na hinihain kagahapon. Bagay na unfair, di ba? Ito. Attorney, good evening. Welcome back, sir. Yeah, buddy. Good evening, MJ. Good evening, Admar. Nice to be back. Yes, sir. At kanina, marami pong nagulat dahil bigla kayong nag-live. No? Bigla kayong nag-live at ang plot ay nandun po kayo sa loob ng House of Representatives. Pakikwento, sir, pat po na umabot sa punto na nagsanib puwersa po kayo, mga dating general. Sanib puwersa talaga. Tsaka hindi nila inaasama mag-live si Respicio. Di ba? May ebidensya na hindi talaga. Kasi pang hindi to nag-live, wala itatanggi nila. Ay, hindi, pinapasok namin yan, di ba? Nag-live talaga siya. Ito na yung sanib person na tinatawag na to. Ito, sabihin ko naman. Di ba, may team na Marcoleta na, sila Libiste. At siyempre si Libiste nakaraan, nagkakape sila Eli San Fernando at sila Kiko Barsaga. Di ba? Ngayon, pag ito nag-join force, itong naghain ng impeachment, pati sila Marcoleta, malakas to, di ba? Kasi obvious naman ho eh. Hindi naman magkakaganito yung mga taong ito kung nakikita nila o yung mga sa bayan ng Pilipino, kung nakikita namin na ang investigasyon na to ay patungo doon sa mas mataas. Huwag niyong ipagpapalagay ang mataas nitong mastermind si BBM o si Romualdez. Ha? Walang ganun muna. Hayaan niyo muna ang imbestiga o yung mga hinain ni Marcoleta, ito sa majority, itong sabi kong drawing na to, hayaan nyo muna na ito ay mapunta doon kung talagang wala silang kasalanan. Dahil ang makapagsasabi talaga na wala silang kasalanan, hindi bunganga ni Ping, hindi bunganga ni Soto, o hindi bunganga ng kung sino man dating senador o sino man Pinglawan, kundi yung ebidensya na maipoproduce sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Tama, mali. Di ba? Kaya ito, hindi masisisi sila, naghain na sila impeachment. Dahil urat na sila sa nangyayari ngayon. Congressman, andun pa si Manong Chavit. Yeah, buddy. Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan at hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elected officials sa ating bansa dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po, kami po sama-sama pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa. May track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, sila Attorney Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda. Walang kawala dito kumbaga pag naipasa to eh. Tingin ko lang isasampasan na impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. I-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives. Sino ka para sabihin mo nasa Taiwan ako?
Sa opisina ba, sa tanggapan ba, kahit sa gobyerno, pag wala yung magtatanggap yung hepe, hindi nyo na papasa yon? Ganun ba yon? Ikaw ba may-ari ng buong opisina, buong government national? Di ho ba? Ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. Tama, di ba? Ang pinagpapasahan nila, yung opisina, hindi yung tao. Tulad na sinasabi ko kanina, papasok ka sa mall, ha? Bibili ka, hindi ka pinapasok. Bakit? Yung bang mall, hindi ako papapasokin? Nagets nyo yun? Pinuntahan ko yung mall, hindi yung may-ari ng mall. Di ba? Ba't di mo papapasukin to? Ikaw ba may-ari ng opisina? Ha? Ang pagpapasahan nila, yung mismong opisina, kahit wala ka dyan, o hindi ka pa pinapanganak, existido ng opisina na yan. Di ho ba? At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta. O, di ba? Gusto nilang palusutin yung walang kwenta. Aabangan namin kay Sara kung palulusutin nila. Tingnan natin, ha? Napaka-unfair nyo. Isa lang ibig sabihin yan. Ayaw nyo talagang masilip kayo. Hindi na porket nagpasa ng impeachment, may kasalanan na kayo, eh. Alam ko, didepensahan nyo pa yan, eh. Di ba? Itong hinat sa mga to, no? Kahit nga lang ituro mo sila, galit sila. Ayaw nila. Affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na Ang ganda ng boses ni ni Respicio, no, talagang nagwawala, no, sumasabog sa galit, eh. Style niya po yun sa pananalita niya. At yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat attorney, ministerial yan yung Ito maganda si Aaron Respicio. Ito magandang spokesperson. 'Di ba? Talagang talak, katapat ni Claire, 'di ba? Kung maging VP si Sara, ito gawing spokesperson. Ako. O kaya gawing kung maging presidente si Sara pala. Kung kahit si VP Sara ngayon, kunin niya tong spokesperson niyo, kapalit ni katapat ni Claire. Talagang talak eh. tanggap. Tama? Automatic nyo yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ng aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya Ako, yung humarap kanina sa hindi tinanggap yung impeachment, file nila ata, may pananagutan sa batas. Hindi ko alam kung impeachment file o ano. Sinerch ko kanina eh. Impeachment file yata, by the comment kasi kanina sa live po ninyo, attorney, sabi ng comment at ako, baka mapapahamak yung humarap ka na Attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho o pagtanggapin yung inyo pong impeachment case na hinayain kanina. Hindi lang ba kaya na MJ? Sure yan! Bossing, may pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. Attorney, marami pong para Mike Enriquez hindi ka namin tatantanan. Tatanong, ano na po ang pinagkaiba sa grounds ng yung impeachment case na ispinal kanina kumpara po sa impeachment case na ifinal naman noong pong January 19, sir? Itong impeachment case namin ay comprehensive. Alam mo ito si Saldico, sabi ko sa inyo, gagawin ni state witness. O ayaw nyo pa rin. Pumayag kayo. Kasi kung talaga wala kayong kasalanan, kahit anong ilabas ni Saldico dyan, kung hindi kayang patunayan at wala nang ebidensya, wala problema. Diba? Karapatan nila yun na magsabi siya ng totohanan Diba? Alam mo si Saldico may mga files siyang hawak, may hawak din siyang USB. Di ba? Ang labanan po ngayon USB na. Kasi yung hard copy po, madaling sunugin. Dati kasi, di ba, pag nasunog yung isang building, ngayon, akala nila epekto pa rin, di ba? May mga hinahinala, di ba? 2 DPWH na building na susunog ngayon.
Kaya akala nila nang ginala sila, nasunog yung mga files nila. Siguro nung araw kasi panahon ng mga 2000, siguro mga 2022, 2002, hindi pa uso yung mga USB na yan. Meron na yan pero hindi pa ganun kalaganap. Di ba? Kumbaga pag meron ka yan, talaga, huy, hangang-hanga na sa'yo dati, di ba? Dati pag nasunog yung file mo, wala kang magagawa. Tititigan mo na lang kasi hard copy mga papel. Ngayon, siguro akala nila, hinala ng iba, hindi naman ako, na sinusunog yung mga building, akala nila hard copy pa ang uso labanan ngayon. Hindi na, ang uso labanan ngayon, USB na. Yan ang pinanlaban ni Libisi ngayon. Pinupush yung mga Cabral files. Yan din yung kay Marcoleta ngayon. Yan may hawak ko ano-ano. Di ba? USB na ang labanan ngayon. Kahit tanggalan mo USB niya, kunin mo USB niya sa kamay niya, may kopya pa rin yung sa bahay niya. Di ba? Madaling kopya niya, madaling paramihin yun. Di ba? Kaya ang labanan niya yung USB na. Napakaraming grounds. Yung nasa Constitution, ang daming grounds na pwede. Lahat yun, tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint. Kaya si Saldi ko, sabi ko sa inyo, meron niyang files na kung saan makapagpapatunay na talagang meron nangyayari ngayon dyan sa anomalyang flood na yan. Eh, hindi lang si, kala nila, Big Fish, si Ramon daw. Uy, huli na ang Big Fish, si Ramon. Wow, tibay. Kailan naging Big Fish ang kickback? Palagay natin, nagnakaw si Ramon, no? Kickback lang. Kaya naging Big Fish ang kickback. Big Fish na pala ng kickback. Kaya nga kickback lang eh. Hindi pa yun ang kabuuan eh. Meron talagang may kabuuan. May sabihin, may Big Fish. meron akong liberty na mag-discuss ngayon. Pero mainly, isa sa mga grounds dyan ay culpable violation of the Constitution na nagbigay daan ng malawakang graft and corruption sa ating bansa at siya rin ang dahilan kung bakit nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ating presidente. Betrayal of public trust. 3 grounds kagad yan. Swift na swift kagad. Grabe, 3. Hindi totoo yun. Tutulan nyo. Ang alam ko, sabi ko, ulitin ko ang alam ko, kahit walang kasalanan ng Pangulo, basta na patunayan, kurakot ang bansa. Hindi ko alam kung sigurado ako, i-check nyo na lang. Eh, ang alam ko na pwede ma-impeach. Ito pa, example. Anong example ng culpable violation of the Constitution? Yes, sir. Yung mga program na mga appropriations doon sa ating budget. Sino ba ang required na mag-prepare ng budget? Ang executive. Ang executive ay nakaladge lamang sa isang tao, ang ating presidente. Siya ang nagpatupad ng mga unprogrammed funds. Against yan sa Constitution kapag hindi specified kung saan manggagaling yung funds at walang trigger doon sa general appropriation. Pero ginagawa nilang practice yan, culpable, ibig sabihin sinasadya at alam pero pinagpatuloy mo pa rin, culpable violation of the Constitution. Iniwasan mo yung utos mismo ng Constitution pagdating sa tamang pag-appropriate ng unprogrammed funds. And yan tuloy, sabi nga ng kanilang mga kakampi na bumaliktad na, yun ang dahilan kaya sila nakapagnakaw at meron pang mga specific statements na may delivery mismo kay Presidente at sa kanyang mga kakampi. At yan din ang dahilan kaya ngayon ang taong bayan wala nang tiwala sa kanilang lahat. Dahil settled naman na naniniwala tayo na yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang daya sa ating lipunan. Huwag po nating sabihin na matagal na nilang ginagawa itong bagay na ito. Therefore, forestalled na tayo, bawal na nating questionin ang bagay na ito. Dahil tandaan po ninyo, yung PDAF noon, yung pork barrel, matagal na nilang practice yan. Pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, pwede pa rin nilang gawing illegal, ideklarang illegal. Therefore, kapag violate ng Constitution, yan ay culpable violation of the Constitution. Ground yan ng pagtanggal, pag-impeach sa ating presidente. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang buong kopya ng ating complaint sa mga susunod na araw at sana tanggapin ng House of Representatives ang ating complaint at magkakaroon tayo ng kalayaan na i-discuss ang lahat in detail ng laman ng ating impeachment complaint. Nako, hawak nila alas. Tsaka si Senator Marcoleta sa Lunes, hindi ko alam kung kailang Blue Ribbon na yan. Siyempre nakipag-meeting na kay Libiste, di ba? Malamang hawak na ni Marcoleta ang pinakaalas. Nire-review na nila yun. Yeah? Supot na kayo dito, Lacson. Wag na kayo magtakip, sabihin ko sa inyo. Kasi kayo din namang papupula ng taong bayan na nagtatakip kayo Bago lang po si Parda Darmar, attorney, based po sa mga nangyari ngayong araw sa House of Representatives at batay po sa kalaman nyo sa batas bilang pong abogado, ang impeachment po ba isang political favor o isa pong constitutional right? Karapatan po ng bawat Pilipino, as a matter of fact, duty ng bawat Pilipino na i-confront
ang lahat ng kamalian ng ating gobyerno. At isa itong political process. Karapatan natin ito. Kaya kapag pinagkait sa atin ang ating kakayahan na magsampa ng impeachment laban sa presidente sa pamamagitan ng ganitong mga schemes, tayo po ay pinagkakaitan ng ating karapatan. Kaya mga taong bayan, huwag po tayong pumayag na laro-laruin lang tayo at pagkaitan tayo ng ating karapatan na iproseso ang impeachment ng ulo ng lahat ng korupsyon sa ating bansa. Attorney, magandang gabi. Kanina, nabanggit mo na yung deputy ni SecGen nakausap at tumarap sa inyo. Meron ba silang ipinangako, balik na lang kayo bukas or meron ba silang ganyang sinabi? Tameme naman itong kasama nila doon sa Secretary General's office dahil ang sinabi lang niya, bossing, mag-manifest lang ako. Wala akong authority na tumanggap. Period. Tinatanong Nag-manifest na siya, wala sa authority tumanggap. ni Atty. Topacio. Pero pag si Sara kay Sara, tanggap lahat siya. Baka kompleto kayo dyan, ha? Sa February 6, diba? Meron, ha? O 26. Aabangan namin pag tinanggap nyo, ha? Ni Mike Defensor at ating mga kasama kanina na abogado. Ano ang basis Matibay kasi itong impeachment ang pinasa nila, eh. Talagang supot na supot talaga dito. sa batas? Bakit ka tumatanggi? Hindi sir, hindi sir. Sinasabi ko lang, minamanifest ko lang na hindi ako authorized. Bakit nga hindi ka authorized? Authorized ka ng batas. Hindi ka pwedeng magpalusot. Tama yun. Parang ganito. Ikaw ang inilagay na tindera dyan sa convenience store. Tapos yung bibili ako, hindi mo pagbibilihan. Kasi sabi mo, hindi ka tindera dito. O ayaw mo lang ako kasi may utos sa'yo, may command sa'yo, wag mong papapasukin yan, wag mo tatangkapin yan. Tingin nga. Nabayaran ka ng pera ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa'yo. Bakit ayaw mong gumawa ng iyong trabaho? During kanina ba? Huling-huli na kayo. Talaga, alam mo, huli na eh. Kung wala kayong kasalanan, papapasukin niya impeachment na yan. Kasi alam nyo, i-archive yan kung walang, hindi na patunayan niya. Dadaan pa yan kung saan sa korte, kung saan. Makikita naman eh, ay, hindi to, bapasuran to. Baka kasi alam nyo, matibay itong impeachment na to kaysa kay Sara. Diba? Meron bang effort siya na tawagan si SecGen at nakakuha ba kayo ng tugon mula kay SecGen sa pamamagitan na lang niya? Walang effort, effortless itong si Idol. Halata naman kasi na ayaw nilang tanggapin dahil una pa lang kaninang umaga hindi na nila tinanggap yung sa Makabayan Black. Sa amin din walang ka-effort sabi nasa Taiwan. Meron pa ang chismis na hindi totoong nasa labas ng bansa si Secretary General dahil tingnan nga natin yung Bureau of Immigration Records kung totoong nasa labas siya ng Pilipinas. Opo, bukas na po ang huling, kumbaga, ang sa weekdays natin, office days, bukas, Biyernes po at Lunes, babalik na sila. Wala ba silang sinabi na balik na lang kayo bukas and at the same time, babalik pa kayo bukas sa doon? Ano ba ang magiging at least ngayon, siguro alam na ni SecGen na merong dalawang nakaumang. Hindi ba yun sapat na magre-remind sa kayo, oy, magtrabaho ka, kailangan ka sa opisina? Ang ganda ng tanong mo, Admar, di ba? Kasi kung may intention silang tanggapin ang ating impeachment complaint, di ba sasabihin nila, sorry sir, kapag pumunta ka sa Starbucks, sasabihin nila, pasensya na sir, balik ka na lang bukas kasi wala yung boss namin dito. Balik kayo sa Monday. Wala man lang ganun na courtesy. Kung may intention kayong tanggapin, bibigyan mo kami ng convenience na advice na babalik sana kami bukas o sa Monday para mag-file. Pero hindi nila ginawa yun. Para lumabas talaga po, pumasok ka sa opisina, bilang tanggapan yon, hindi ka niya in-entertain man lang, hindi ka man lang, balik na lang kayo, hindi namin natanggapin yan. Hindi po pwede po yun. Handaan nyo po. Labag na labag po yun sa batas natin. Intention talaga nila na huwag tanggapin ang aming Intention nila talaga huwag tanggapin. complaint. Mukha naman kaming tanga. Kung babalik pa kami doon bukas at ipipilit namin na tanggapin, ngayong araw na nga ito mukha kaming tanga na nag-file at hindi tinanggap. Siguro nasa kanan nila yung bola nila ngayon. Tapos sasabihin ng mga yung mga alam niyo na, mga nakikisaw-saw na loyalista. Ay, buti niya hindi tinanggap kasi hindi naman kapanipaniwala yung nyo eh. Hoy, kahit hindi ka panipaniwala yung impeachment ay papasa, tatanggapin nyo pa rin yan. Dahil yan nasa batas. Trabaho nyo yan. Ano kayo ngayon? Wala na. Ang kakampi ng mga to, vlogger na lang to mga to. Kakampi ng mga to. Wala na.
Pwede ba kayong tumawag sa amin ngayong gabi o bukas ng umaga? Papuntahin nyo kami dyan. We will take your word. Magpapasa kami ng impeachment complaint dahil hindi kami papayag na hindi mapanagot si Presidente BBM dito sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Hindi na ito kumbaga yung follow up hindi lang basta text hanggang tawag, kundi mababasa na talaga ni Sec Gen mga balita na meron siyang hindi natanggap na mga complaint. Now ngayon, if ever Magdadahilan yung mga yun, ha? Hindi, anong dahilan nila? Ba't di mo tinanggap yan? Hindi nga. po, attorney, na hindi pa rin tatanggapin hanggang bukas, ano po yung nakikita niyo po dito? Ano bang napag-usapan ninyo na maaaring susunod ninyong hakbang kung pwede ninyong ilahad? Maraming pwedeng mangyari at marami kaming hakbang. For sure, mapapanagot si Secretary General ng House of Representatives dahil sa kanilang pagtanggi ng pag-receive ng mga maaayos na impeachment complaint. Ganon din yung deputy na yan na nagpakita kanina. Yan talaga impeachment niya. Walang yung katulad ng nakaraan, di ba? May pirmahan, may bigayan ng pera. Allegedly, yung perang pinamigay galing pa sa taon bayan. Di ba? Walang ganyan yan. Solid yan. Tapos sasabay ni Senator Marcoleta sa Lunes, sa Blue Ribbon. Ilalabas ngayon tong chart na to. Ito tong chart na to, na sino mastermind. Kaboom! Kaboom kayo dito, mga kababayan. Sabihin ko sa inyo. Oh, sabog kayo dito ngayon. Na? Ayaw mo imbestigahan Lacson, ha? Ayaw mo. Si Marcoleta mag-iimbestiga. Na? Oh, sabihin niyo wala sa lugar si Marcoleta. Sabihin niyo na sabihin niyo na kung wala sa lugar o wala sa lugar talaga. Basta ginagampanan ni Marcoleta yung tungkulin niya at yung gusto ng taong bayan. Sa ating video at higit sa lahat, hindi kami titigil hanggat hindi mapanagot ang totoong may kasalanan ng lahat ng pagnanakaw sa ating bansa na si BBM. Opo, dito naman po kasi parang hindi nagtutugma doon sa naging panawagan mismo ng Vice Chairman ng Committee on Justice nung nakapanayam namin siya dito sa Manay. Talagang naghihimok pa sila after nitong isang yung pinakaunang impeachment complaint. Naghihimok pa sila, sa lahat ng may mga complaint ba dyan, maghain na kayo. Yet, marami na, dagdag na dalawa yung naghain. Yun nga, sad to say, hindi kayo napagbigyan na tanggapin yung complaint. Mga mambobola lang tong mga ito. Hoy, hindi nyo kami girlfriend para bola-bolahin. Kung talagang sincero kayo sa inyong pangako na tatanggapin nyo talaga, dapat tinanggap ninyo yung dalawang impeachment complaint na maayos ngayong araw na ito. Mga sinungaling kayo. Opo, doon po ba sa naging paliwanag or pahayag ng Supreme Court yung kanilang decision ukol nga po dito sa impeachment complaint, ano po yung mga malilinaw dito na nakasaad sa tingin nyo po na parang hindi nasunod dito sa nangyari po ngayon? Malinaw sa House of Representative rules na kapag mag-initiate ka ng complaint, kailangan mong i-tender or i-file sa Secretary General. At yun ang ginawa namin. Lahat po, in form and substance, kumpleto po ang aming impeachment complaint. Bakit hindi ninyo tinanggap? Ang duty na yan para tanggapin Kasi ay ministerial. Maliwanag na maliwanag sa batas na hindi ninyo ginawa ang inyong trabaho. Kahit siya mismo kanina. Kaya hindi tinanggap kasi papasok. Masusurbol sila eh. Oo, masusurbol sila. Di ba? Umarap siya. Doon sa camera, wala siyang maibigay na palit. Baka kaya hindi kaya nagkasakit na, nauna na. Di ba? Para pagtapos ng 2028, kuwari may sakit na, takas na. Hindi, maisingit ko lang yun. Wala akong tinutukoy doon, ha? Walang basehan sa batas kung bakit siya tumanggi na tanggapin ang maayos na impeachment complaint. Parang wala ata siyang choice sa attorney kung tatanggapin niya, baka mawalan siya ng trabaho. Pag hindi niya tatanggapin, baka mawalan din siya ng trabaho. No choice siya. Hindi tayo pwedeng magduwag-duwagan. Dahil ang nakasalalay dito ay ang kinabukasan ng ating bayan. Ang unang tungkulin po natin ay sa taong bayan, sa publiko, hindi sa presidente, hindi sa bossing natin. Kaya kapag sinasabi ng batas na tanggapin mo ang impeachment complaint, tuparin mo ang... Tutulan nyo. Mga loyalista, tutulan nyo siya sabi nito. Yung nagigitarang abogado ngayon ay pagita-gitara. Nakakabuisit yun eh, nagigitarang abogado. Ano yun? Napapanood yun? Ha? Lahat na sa kanya, mali eh. Pakiramdam niya, galing-galing niya eh. No? iyong trabaho. Ang pangit naman ng niya, banda nila. Pangit naman ng niya. At tungkulin. Opo, dito tayo sa proseso, sir. Sakali man na tanggapin na ito, either bukas ba, at sasama ito, ikakalendaryo ito ng speaker. Ano po yung next na proseso po niyan? Kasi halimbawa kung tatanggapin itong tatlo, sino po ang magsasabi kung
saan dito sa tatlo ang uusad? Pag-iisahin ba ito? Sa inyo pong pagkakalam po, Attorney. Sa Monday, ang House of Representatives, ang na-anticipate namin ay dapat nilang i-refer ang lahat ng impeachment complaint na na-file sa Committee on Justice. Yun yung customary at yun ang ina-expect namin. Kung meron man kayong gagawin na kalokohan, saka tayo magtatapat-tapat kapag ginawa nyo na ulit yun. Opo, at ang tanong dito, kasi yung unang, kung masasagot nyo po or pwede nyo rin hindi sagutin, Attorney, dun sa unang naghain ng complaint, isang party list representative ang parang nag-sponsor, nag-endorso nito, no, sa katauhan ni Congressman Nisay, na sinasabing kabilang dun sa tinagurian ng ICI ng mga contractors daw. Dito naman sa pangalawa sana, ngunit hindi tinanggap yung Makabayan Block. Tapos, itong pangatlo po, wala po kaming narinig. Meron po ba or sino po ang magiging endorser nito? Marami kaming endorser. Nandun na sila kanina sa building. Kasama na nga dapat namin. Kompleto lahat silang dumating doon. Walang mararason yan na kung ba't di tinanggap yun. Abangan natin kung ba't di tinanggap yun. Silang bababa kanina para mag-file eh. Kaso nga lang, nabalitaan namin na yung filing ng Makabayan Block ay hindi tinanggap. Eh syempre, malamang baka yung amin hindi rin tanggapin. Alangan namang ipapasubo namin sila sa laban na hindi pa nag-uumpisa tapos na-reveal na namin yung identity nila. Eh itong kasama natin sa admin, sila BBM, mga siga itong mga ito eh. Magaling itong mga haras eh. Kaya papahamak ba namin itong mga kakampi namin? Pero wag po kayong mag-alala, ang lalakas ng aming mga endorser. Kompleto po tayo sa ating complaint. Sir, dito po tayo sa naunang, yung tinanggap, huwag tayo sa nauna kasi, di ba, sa tinanggap nila na impeachment complaint sa grounds. Unahin natin, sir, mababaw po ba yung grounds na sinasabi nung final po ni Attorney De Jesus ba yun? Yung respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Ito po yung first grounds po to support his impeachment complaint against the President. Anong masasabi mo, sir? Maayos yung ground na yan. As a matter of fact, baka nasa complaint rin namin yung ground na iyan. Abangan ninyo. Pero ang point lang namin is, pabayaan ninyo na ma-discuss natin ang lahat ng grounds. At substantive dapat at maayos yung ating complaint na ipa-file. Kaso nga lang, itong complaint na ito ay napaka-iksi. Paano naman tayo makakaasa na paa-andarin yan at bibigyan yan ng panahon? Eh kung napaka-iksi din lang, wala kang space para magbigay ng maayos na narration of facts, maglagay ng attachment. Siyempre, binibigyan mo lang ng dahilan yung Committee on Justice na i-dismiss yung final mo na complaint. Eh obviously, yun naman ang ginagawa nila para kapag may file at ma-dismiss, hindi na pwedeng mag-file ulit ng susunod na impeachment complaint. Etong impeachment complaint namin, ang gagaling ng mga gumawa. Mali-maleta ang hawak namin kanina. Yun, sabi ko sa inyo, ang maletang kinatatakutan ng lahat. Oo, ano dyan lahat? Para i-file, bakit hindi ninyo pinatuloy? Hindi yan invento. Babagsak si BBM! Oo, at Kaya doble kayod si si Triniling. Pansin nyo, doble kayod sila na i-focus tong mga to, yung mga nakatakas, gusto niya madakip nila at si Sara, kasi alam nila, naramdaman nila, baka lang ma-impeach si Pangulo Pag si Pangulo na-impeach ka agad, si Sara maupo. Ito halimbawa lang to sa akin na tsorya ko lang yan Kaya double time sila ngayon. for the record, sir, ay sinubukan namin ng SMNA News na kunin po ang pahayag ni dating PCO Secretary, ngayon po ay House Secretary General Cheloy Carapil, at sa mga oras na ito ay hindi pa po namin nakukuha, pero nabasa niya na po ang aming mensahe para po mabigyan din siya ng patas na panahon na sabihin naman ang panig ng House of Representatives sa mga paksang na ito na napaka-importante, attorney, sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun, baka out of the country pa, idol. Kasi sabi nga ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal na pumunta sa Taiwan ng mga public officials dahil sa ating one China policy? Isang Illegal yun kalokohan na naman na ginagawa nila ito. It's either illegal na pumunta siya sa Taiwan or hindi totoong pumunta siya sa Taiwan. Hindi natin alam. Opo, sir, ito pong Galing ni Aaron Respicio, no? sinasabi na mag-trigger ng one-year bar rule sa 2027 bilang pong nasa politika din, attorney. Kapag nagtagumpay po ang one-year bar rule at hindi po magkakaroon ng chance to file an impeachment case against the President come 2027, ano po ang kahihinatnat ng kampanya ng administration come 2028 presidential race?
Kapag hindi tayo makakapagsampa ngayong taon na ito, syempre 2027 na ang next opportunity natin, malapit na ang eleksyon by that time, baka huli na po ang lahat. Kapag gumagawa po tayo ng tama para ituwid ang lahat ng kamalian sa gobyerno, wala pong mas magandang panahon kaysa sa panahong ngayon. Yon ang pinakamaganda. Napainggan mo, Lacson? Kung tayo na sa gantong kalagaya, walang ibang pinakamagandang gawin. Ngayon na, gawin mo na, wag mo nang ipagpabukas. Di ba? Ngayon, itong si Boy Tago, di ba? Nangihingi ng respeto. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nangihingi siya ng respeto. Calamar Coleta, di daw siya nirespeto nila Aimee. Dahil doon sa nilabas na itong file na to, itong papunta kay Romualdez, nagdedemand siya ng, ito ako, respeto niyo ako. Samantalang ikaw, na dapat yung unahin mo yung Blue Ribbon na yan, nasaan ka, nag-resign ka noon. 'Di ba? At hindi mo inuna yung dapat mong unahin na ipatawag, yung mga dapat ipatawag noon. Tama, mali. Na yung buhay pa si Cabral, nasa harapan nyo na, dapat na ipatawag nyo na pati yung Gutesa na yan. Di ba? Iya sabi, gawin nyo na. Anong ibig nyo sabihin, ba't di nyo ginawa? Tapos ngayon, huli na, magdadakdak kayo na kailangan nyo ng respeto? Saan nyo kukunin ng respeto? Saan nyo aanihin yan ngayon? Kaya hindi pwede nating sabihin na saka na. Sa susunod na lang ulit, pagbigyan mo muna yung una. Hindi po. Dahil karapatan po ito ng taong bayan. Ito po Sabi ko kasi sa inyo ang napapasama, ang napapasama sa ginagawa nyo, presidente lalo. Ikaw Boy Tago, ikaw Claire, kakatakip nyo, kakailag nyo, napapasama lalo ang Pangulo. totoong boses ng bawat Pilipino dito naka-embody sa impeachment complaint na ito. Kaya bigyan niyo po ng due process, bigyan ninyo ng tenga ang boses ng taong bayan. Huwag niyo silang patahimikin sa unang pagkakataon lamang. Hindi niyo man lang narinig ang kanilang mga argumento. Hindi niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon na i-argue ang case namin laban sa presidente sa harap ng taong bayan. Opo, di na ba sir, last year naglabas ng desisyon ang Supreme Court laban naman doon sa ginawa na proseso, sinita nila ang House of Representatives doon sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Pag dumakbo kayong Supreme Court, sir, the same pa rin, HREP pa rin ang nai-involve. Anong tingin nyo na mangyayari? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ang alam lang natin ay mahilig silang gumawa ng kalokohan. Pero please lang, sa pagkakataong ito, sir, pagbigyan nyo siya na yung impeachment complaint laban kay BBM. Hindi pwedeng sunod-sunod ang mga ginagawa ninyong kalokohan laban sa taong bayan. Ito na po ang tanging boses ng bawat Pilipino, ng buong Pilipinas. Wala nang iba silang pagkakataon na maayos para idulog ang kanilang mga hinaing, kundi sa pamamagitan lamang ng impeachment complaint na ito na maayos. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon at huwag niyo silang pigilan sa una pa lamang. Attorney, sinabi po ng Magulong ulit sa Party Ataman, sinabi po ng Malacanang through Yusek Claire Castro na yung impeachment complaint ay masama po sa ekonomiya ng Pilipinas. Anong masasabi po ninyo, sir? Ang masama sa ekonomiya ng Pilipinas ay si BBM at ang kanilang pagkukurak. Sinisinyo pa kami? Hindi pa nga umaandar yung impeachment. Yung impeachment kagad ang may kasalanan. Hindi ba pwedeng ang may kasalanan ay yung korupsyon na ginagawa ninyo na pinamumunuan ng ating presidente? Opo. Attorney, meron ka bang narinig din mula sa panig ng Kamara sa liderato? Kasi nung naghain ng unang impeachment, yung tinanggap na impeachment complaint, nagsalita agad yung speaker na hindi to usad, mali itong mga paratang. Pero dito sa ikalawa at ikatlo, wala pa tayong statement na naririnig. Siguro dahil hindi pa tinatanggap. Si speaker ba nagsalita yan? Doon sa yung pinakauna na nabanggit na niya mismo ni Speaker Boji D na naniniwala siyang walang grounds yung mga nabanggit doon sa unang impeachment. Wow, una pa lamang na-reveal na nila yung strategy nila. Una pa lamang sinasabi na nila na walang kwenta yung una na impeachment complaint.
all the more reason na dapat tanggapin ninyo yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint na ipafile. Dahil hindi nyo tinanggap yung pangalawa at pangatlo, obvious na obvious, yung scheme ninyo at modus ninyo na ang tatanggapin ninyo ay yung complaint na kayo na rin mismo ang nagsasabi na hindi siya aandar at madidismiss kagad. Eh di ngayon pa lang alam na natin ang playbook ninyo, huwag nun yung lokohin ng taong bayan. Opo, and kamusta naman yung ano po, naging, meron ba kayong sariling pagmamonitor sa 300 mahigit na mga kongresista? Ano ba ang sentimiento nila? Kung meron po kayo, kaugnay po dito sa mga nakakausap niya rin po, attorney. Magtiwala ka sa amin, Admar, dahil marami tayong kakampi sa Congress, sa Nako. House of Representatives. Nako, ito nasasabi ko sa iyo. Nakalikom, nakaipo na sila ng mga kakampi sa Congress. Magbabalik tayo na yan. Bakit? 2026 na ngayon. Isang taon na lang ang pagitan sa eleksyon. Wala na to. Kung 2027, wala na yan eh. Ito lang 2026, ito lang yung pinaka paraan mo para ikaw ay magpasiklab. 2027, wala na yan. Ano na yan? Ano na yan? Gagulo na yan. Kumbaga, hindi na lang kung sino kakampihan ng mga yan. Di ba? Hindi lang muna sila nagpapa-expose ngayon dahil dapat sabay-sabay. Ito nga na dapat yung trigger para lumabas silang lahat. Dahil ang dami nating kausap at lahat sila ay susuporta sa atin. At tandaan natin, ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay suportado na mapanagot kung sino man ang ulo at pasimuno ng malawakang korupsyon sa ating bansa. At alam yan ng ating mga congressman at obligasyon nila sa kanilang constituents na sundin ang damdamin ng mga taong bumoto sa kanila. Hindi nila pwedeng tanggihan kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Opo, lagi nilang sinasabi po, attorney, lalo na sa side ng palasyo nung matanggap na ang unang impeachment complaint, na dapat daw galangin ang konstitusyon, sumunod sa proseso, sumunod sa due process. Hindi raw totoo na nagtatanim sila ng ebidensya gaya ng mga ipinupukol sa kanila kung na doon sa unang impeachment. Sa tingin niyo po ba may tama? Ay, may tama. Easy. I mean, yung tama yung nabanggit niya na dapat sundin yung konstitusyon, dumaan sa due process. Nasunod ba yung constitution at due process doon sa paghahay ng dalawang impeachment complaint? Look who's talking, sir. Sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil ang mga salita ay walang kwenta kapag hindi mo naman ginagawa. Ang tanging may consequence lamang ay ang ating gawa, hindi ang ating salita. Kahit dakdak ka ng dakdak dyan na dapat sundin ang batas at ang konstitusyon, kung bawat hakbang mo naman at galaw ay hindi nagsasang-ayon sa batas at konstitusyon, hindi kami naniniwala sa iyo. Sige nga, patunayan mo na dapat masunod ang batas at ang konstitusyon at ang rules ng House of Representatives. Hindi lang to abogado, may wisdom to. Nararamdaman ko sa pananalita niya. Nahuhugisan ko. Kita nyo talaga isang tao, no? Makikita nyo kung matalino isang tao sa pananalita po. No? Pero iuutal-utal, layon. At tanggapin ninyo ang aming impeachment complaint. Opo, sa unang bahagi po ng linggong ito, attorney, ay nakausap nga po namin si Vice Chair ng House Committee on Justice, isa pong abogado, panyero po ninyo, si Congressman Attorney Jonathan Keith Flores. Natanong po namin kung paano po matitiyak ng House of Representatives ang patas na pagtalakay, gayong ang mayorya ng mga kongresista ay kalihado po ng Presidente ng Pilipinas. Sabi po niya, and I quote, importante to note also na lahat naman ng congressman ay political person. So, dependent din sila kung ano ang public sentiment on that day. So, kung ang publiko ay nakita nila yung impeachment complaint at pabor sila or against sila, then most likely the decisions of Congress will also be swayed not just by the evidence presented but also by public opinion and of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Exactly. Pabayaan ninyong makita ng mga congressman ang substance ng aming mga argument. Pabayaan nyo kami na ipresenta ang aming mga argument sa taong bayan. Dahil sabi na rin niya, kapag humusga ang taong bayan na totoong may kasalanan nga si BBM at dapat siyang ma-impeach, walang ibang magagawa ang mga congressman kundi sundin ang damdamin ng taong bayan. Pero mga boss, bakit hindi nyo pinabayaang marinig ng taong bayan ang laman ng aming impeachment complaint? Opo, attorney. Diba? Yun lang yun, napakasimple. Ano po ang Bakit di nyo ba't nyo tinanggap? Di ba? Bakit? Matutuluyan ba?
Sa inyo pong bayan, no, sa Isabela, kamusta po ang assessment nila? Ano po natatanggap din yung feedback kaugnay po sa issue ng korupsyon, sa flood control? Meron pa silang mga pinapaabot sa inyo ng mga katarungang attorney? Saan tayo hantong sa issue na ito, sa korupsyon? Masasabi ko sa inyo, yung korupsyon dyan sa flood control ay national yan, kasama na ang aming bayan. Meron kaming mga inquiry sa aming council, katulad ng mga ginagawa nilang hearing sa Senate at dun sa House of Representatives. 5 sa bayan lang namin na maliit 5 flood control project ang bumagsak. At inamin yan mismo ng DPWH. At ganun din sa Ilocos Norte, kasama namin si Governor Chavit kanina, ang dami niyang ipinakita na palpak na ghost project, hindi na kompleto or within 1 year, sira kaagad yung kanilang mga ginawang Hindi pinapakita to na ICI, no? Itong mga sa Ilocos, bandang Ilocos, hindi pinapakita, no? Yung mga sila Chavit talaga, di ba? Yung may mga vlogger na pupunta doon. Ba't di pinapakita to? Bakit? Kasiraan ba to nyo? flood Puro kayo Davao, di ba nakaraan? control o DPWH projects doon sa Ilocos. Yan pong problema na yan ay pangbuong Pilipinas. Kaya nga po maganda po na may i-reveal natin ang aming mga allegation, ang aming mga ebidensya dahil panahon na para makita ng taong bayan ang detalyadong pagnanakaw nila ng pera at salapi ng bansang Pilipinas. Meron naman daw po silang ginagawa. Meron na daw po silang napakulong ng mga opisyales ng DPWH attorney. Hindi tayo papayag dyan na hindi mapanagot ang mastermind. Oo. Sino ba makakapagtanggi ng mastermind dito sa korupsyon na ito ay si President Bongbong Marcos. Diretsahan. Ito ba yon? Sabi ni Marcoleta, sir, yung question mark sa taas, ito ba yon? Tanong ko lang, ha? Oh. Sinabi na rin yan mismo ng kanyang mga dating kakampi. May detalyadong Si mga Saldi ko yun, tinutukoy niya. kwento. May delivery ng package, mali-maletang salapi sa kanila. Ito yun, ha? Ito yung nagsabi, no? Binaliwala nila. Oo. Lacson, ano? Wala ka ba rito? Sisilipin mo ba na naman yung na mali sila? Hindi porket mali si Senator Marcoleta sa kanilang paraan na ilabas ito, hindi na totoo yung hawak nila. Di ba? Hindi ganun kababaw mga Pilipino sa pagtingin sa isang dokumento. Tandaan yan, hindi verbal ang pagsabi na hindi totoo ang isang bagay. Para malaman mo na peke isang bagay, imbestigahan nyo, simulan nyo, ipursyon nyo. Di ba? Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Hanga tayo kay Atty. Hardon Hospicio talaga. Ako talaga rumatrat, pasabog niya. No? Okay, paalam sa inyong lahat.